Magandang gabi mga kabayan, special announcement lang para sa ating haplas, konsagradong langis 100 ml, panghilot sa katawan, panghilot sa sakit ng ulo, sa sakit ng kasukasuan, sa ubo, sa lagnat, sa bulag sa mga nagbubuntis. Pasensya na kung naubusan yung iba o yung marami sa inyo, kasi last time 100 na langis na yung ginawa namin pero sobrang bilis pa rin naubos. At ngayon para hindi magreklamo yung iba, para sabay-sabay na mabuksan, sabay-sabay na maka-order, after nyong marinig tong announcement ko, meron uli na 100 pieces ng langis dyan na kinonsagra na binasbasa ng Antengeros del Negros. I-view nyo kaagad yung link, mag-check out para hindi maubusan. Yun lamang, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Berting. Walang eksaktong taon. Siyudad ng Maynila. Minsan mas mabuting alamin ng isang bagay bago pa man ito gamitin. Kagaya na lamang ng mga mutya at iba pang mga kagamitang may kaugnayan sa lihim na karunungan. Madalas tayong nagkakamali dahil hindi natin pinag-aaralang mabuti ang mga bagay-bagay. Ito ang napatunayan ng ating tampok na karakter. Nang mga panong ito, namumuhay sa lansangan ng Maynila si Berting. Walang permanenteng trabaho. Kung minsan pagkakargador sa palengke ang pinagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan. Maliban dito, wala nang ibang alam na trabaho ang binata. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan. Maaga ding namulat sa buhay lansangan ang binata dahil sa kapabayaan ng mga magulang. Lumaking delinkwente si Berting. Halos linggo-linggo laman ng kulungan ang binata dahil sa mga kalokohang nakakasangkutan. Ito din ang dahilan ng tuluyang pagbabago ng buhay ng binata. Minsan itong naimbitahang sumama ng kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Lester. Berting, gusto mong sumama? May racket ako eh. Kailangan ko ng katulong. Tanong ni Lester. Naku, yan na naman tayo eh. Baka mapahamak na naman ako dyan pare. Ano ba kasing trabaho yan? Tugon ni Berting. Ito naman, maghahakot lang tayo ng mga gamit. Ang sabi sa akin, mga antigo daw yung laman ng container eh. Ikakarga lang natin sa truck. Wika ni Lester. Nagdadalawang isip na sumama si Berting dahil minsan na itong napahamak sa pagsama sa kaibigan. Siguraduhin mo lang pare ha. Dahil pag nakalabosan na naman tayo, talagang yari ka na naman sa akin. Alam mo namang ilang beses na akong nakukulong at ayoko nang maulit yun. Tugon ni Berting. Huwag kang mag-alala pare, legal to. Kilala ko yung may-ari ng mga kargumento, kalma ka lang. Wika ni Lester. Hindi na nagsalita pa si Berting dahil kailangan itong kumita ng pera. Nag-iipon siya ng halaga para makabalik sa kanilang probinsya. Kaunting pagbabalik tanaw. Hindi taga Maynila si Berting. Tubong Negros Occidental ang binata. Nagpa siyang sumama sa Maynila sa edad 18 taon upang magtrabaho sa isang gulayan. Kasama nito ang chewin. Ngunit nagkaroon ng hindi inaasahang sakuna. Malakas ang ulan ng mga oras na yon at pilit isinasalba ng mga trabahador ang mga natitirang pananim. Ang ilan sa mga ito ay tuluyan ng nilamon ng tubig mula sa itaas ng kabundukan. Nasa gilid ng bangin ang kanilang taniman at medyo kalbo na ang gubat na nasa ibabaw nito. Tuluyang rumagasa ang magkahalong putik at tubig. Natabunan ng rumaragas ang putik ang tsuhi ni Berting. Kasama ang ilan sa kanilang mga katrabaho
Maswerte namang nakakapit ang binata sa puno at nagawa nitong makaligtas. Kinabukasan sinubukang hanapin ng Chewin sa pagbabakasakaling buhay pa ito. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya na nagawang mahanap pa. Lumipas ang ilang araw. Wala pa din silang nakikitang bangkay. Tuluyan ng sumuko ang mga naghahanap at dahil wala na ring nakikitang pag-asa ang binata, pinili nitong umalis sa lugar. Nang mga sandaling iyon ay nakaipon ng sapat na pera si Berting para makabili ng tiket sa barko pabalik ng probinsya. Sa kasamaang palad, hindi nito namalayang nadukutan siya. Halos mabaliw si Berting ng mga panong iyon dahil wala siyang kamag-anak na pwedeng puntahan. Nagpagala-gala ang binata sa lansangan ng Tondo. Naranasan ang lahat ng karahasan hanggang sa tuluyan nga itong mapahamak. Napagdiskitahan ng mga tambay at walang pagdadalawang isip na sinaksak. Mabuti na lamang may nakakita sa kanya. Isang matanda na nakatira sa gilid ng estero. Lingid sa kalaman ng lahat na ang matandang ito ay isang batikang manggagamot. May sapat na kaalaman sa pagpapagaling ng mga sugat. Ginamot nito ang binata hanggang sa tuluyang gumaling. Mabuti naman gising ka na. Huwag ka munang masyadong kumilos. Masyadong malalim ang sugat mo. Sabihin mo nga sa akin, ano ba kasing ginagawa mo doon sa bandang pier? Hindi ka siguro taga rito, ano? Wika ni Tandang Rigor. Hindi po manong eh. Uwi na po sana ako sa probinsya kaso nga lang minalas nadukutan ako eh. Ilang araw na akong nagpapagala-gala sa lansangan. Wala kasi akong kakilala dito eh. Wika ni Berting. Kagaya nga ng hinala ko. Nga pala, ang pangalan ko ay Rigor. Pwede kang manatili dito sa bahay hanggat hindi pa gumagaling ang sugat mo. Wika ni Mang Rigor. Dahan-dahang bumangon si Berting. Ngunit muli itong napaiga dahil nakaramdam ng matinding kirot sa tagiliran. Aray ko, ang sakit. Wika ni Berting. Ang tigas ng ulo mo. Sinabing huwag ka munang kumilos eh. Tugon ng matanda. Inangat nito ang damit ng binata at tinanggal ang benda. Nagulat si Berting dahil may nakatapal na dahon ng tabako sa kanyang sugat. Bakit naman po may tabako sa sugat ko? Para saan po ba yan? Tanong ni Berting. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Sa ngayon huwag ka munang masyadong gumalaw. Hindi makukumpleto ang ginagawa kong panggagamot sa'yo kung hindi ka pipirme sa pwesto mo. Wika ni Mang Rigor. Kaagad namang huminto sa paggalaw si Berting. Lumabas ng bahay ang matanda. Ilang sandali ang nakalipas ay muli itong bumalik. Sa pagkakataong iyon, may dala itong sariwang dahon ng tabako. Ang tabako ay isa sa mabisang pampaampat ng dugo at sa kamay ng isang biyasang albularyo, maaari nitong pagalingin ng mabilis ang isang sugat kahit gaano pa ito kalubha. Wika ni Mang Rigor. Habang dahan-dahang tinatanggal ang tuyong dahon ng tabako mula sa sugat ni Berting. Tinignan ng binata ang sugat. Nakitang nakabuka ito. Halos 6 na pulgada ang haba at may kalaliman. Ayon sa matanda, nang matagpuan siya nito ay halos lumabas na ang kanyang bituka. Maraming salamat po sa inyo, Manong Rigor ha. Kung hindi niyo po ako nakita, malamang patay na ako eh. Wika ni Berting. Ay nako, ginawa ko lang ang nararapat
Kaya wala kang dapat ipagpasalamat. O siya, magpahinga ka na para lalong bumilis ang paghilom ng sugat mo. Wika ni Mang Rigor, sabay ihip sa kanyang noo. Sa hindi malamang dahilan ay biglang nakaramdam ng antok ang binata. Nang muli itong magising, wala na ang sakit na nararamdaman. Hindi na rin mahirap kay Berting ang pagkilos. Marahang bumangon ng binata. Nakita si Mang Berting na nagbibilot ng tabako para gawing sigarilyo. Sa wakas, nagising ka na din. Hindi ko akalaing aabot ng 3 araw ang pagtulog mo. Pero mas mabuti nga yun dahil mabilis na ihilom ang sugat mo. Yun nga lang, napakalikot mong matulog. Wika ni Mang Rigor. Nagulat naman si Berting sa sinabi nito. Ano manong? 3 araw? Paanong? Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin. Dali-dali nitong binuksan ng kanyang sugat. Nanlaki ang mga mata dahil wala nang natira kahit isang peklat. Yan ang sinasabi ko sa iyong hiwaga. Ngayon lubusan ka ng magaling. Nasa iyo kung mananatili ka o babalik ka sa lansangan. Wika ni Mang Rigor. Napaisip si Berting sa naging tanong ni Mang Rigor. Napagtanto nito na wala siyang mapupuntahan at wala namang kasama ang matanda kaya naisip nitong manatili. Kung ayos lang po sa inyo, dito po muna ako. Pangako hindi po ako magiging pabigat. Maghanap ako ng trabaho para makatulong po sa inyo araw-araw. Wala din po ako mapupuntahan kaya nakikiusap po ako. Kahit hanggang makaipon lang po ako pamasahe pabalik sa aming probinsya. Wika ni Berting. Manatili ka hanggat gusto mo. Pero isang bagay lang ang tatandaan mo. Ano man ang nakita at narinig mo sa tahanang ito, mananatili sa pagitan nating dalawa. Wika ni Mang Rigor. Kagad namang pumayag ang binata. Ito ang naging simula ng buhay ni Berting sa Maynila. Sa pagtagal ng panahon, unti-unti nitong nakuha ang tiwala ng matanda. Kasabay nito, ang pagtuklas ng totoong katauhan ni Mang Rigor. Nang mga panahong iyon, naglalakad pauwi sa bahay ng matanda itong si Berting. Meron siyang nakasalubong na 2 tao, isang babae at isang lalaki. Nag-uusap ang mga ito tungkol sa isang magaling na manggagamot. Hindi naman ito pinansin ng binata at nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating sa tahanan ng matanda, nakita nito ang ilang kataong nakaupo sa maliit na bakuran. Tuloy-tuloy na pumasok sa Berting sa bahay. Nakitang may nakahigang babae sa mahabang papag habang pinauusukan ni Tandang Rigor. Humahalimuyak sa buong tahanan ang sangyo ng pinaghalong nasusunog na tabako at insenso. May kagat-kagat din na sigarilyo ang matanda habang patuloy na nagbubulong ng kung ano. Iniihip niya ito sa noo ng babae. Nang mga sandaling iyon, lubusang naunawaan ni Berting ang mga sinabi sa kanya ng matanda nung una silang magkakilala. Matapos ang ginawa ni Tandang Rigor, kagad siyang kinausap ni Berting. Hindi ko alam na patuloy pala kayo ng gagamot, Manong. Paniguradong mapapagod kayo niyan, tamang-tama. May dala akong ulam. Sandali lang, magsasaing lang ako. Wika na Berting. Tama ka, Berting. Medyo naninibago nga yung katawan ko eh. Ngayon na lang uli kong nanggamot ng ganito, yung ganito kahaba. Hindi ko alam kung bakit biglang nagdagsaan yung mga tao dito na magpapagamot. Wala namang nakakalam sa lugar na to na isa akong manggagamot eh. At saka, ikaw lang ang pinagsabihan ko tungkol dito. Siguro pinagsabi mo sa iba, ano? Wika ni Tandang Rigor. Teka, paano ko naman ipagsasabi yung bagay na yun?
Halos wala nga akong kakilala dito. Tugon ng binata. Inisip nito na nagkataon lang siguro ang lahat. Ngunit ng mga sumunod na araw, tuluyang nakilala ni Berting ang totoong katauhan ni Tandang Rigor. Isang lalaki ang pumunta sa kanilang tahanan. Nagkataong wala ang matanda kaya siya ang nakiharap sa panauhin. Magandang umaga sa iyo, iho. Nandito ba si Mang Rigor? May kailangan lang ako sa kanya. Wika ng lalaki. Naku po, pasensya na, kakaalis lang ni Manong eh. Baka mamayang hapon pa yung balik nun. Pwede ka naman bumalik dito kung gusto mo. Tugon ni Berting. Hindi naman ako nagmamadali. Kailangan ko lang iabot sa kanya ang bagay na to. Ahantayin ko ang kanyang pagdating. Wika ng lalaki. Gabi na nang dumating si Tandang Rigor. Kinausap nito ang bisita. Hindi na nakinig pa si Berting sa kanilang usapan. Lumabas ito ng bahay upang magpahangin. Ilang minuto pa ang nakalipas ay lumabas na rin ang lalaki. Nagpatuloy ito sa pag-alis. Sakto namang pumasok ng bahay si Berting. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang nakahandusay na sa saigang matanda, naliligo sa sariling dugo. Dali-dali itong nilapitan ng binata upang alalayan. Mang Rigor! Mang Rigor, ano po nangyari sa inyo? Tanong ni Berting. Wala nang oras para magpaliwanag. Hindi na ako magtatagal kaya kunin mo to. Gusto kong ikaw ang magbana ng kakayahan ko. Tugon ni Tandang Rigor habang inaabot kay Berting ang isang nilukot na dahon ng tabako. Ano ba to, Manong? Bakit niyo po binibigay sa akin? Tanong ni Berting. Ito ay isang bertud na mula sa tabako ng kapre. Wala na akong oras para ipaliwanag ang lahat. Ikaw na ang bahalang tumuklas. Tugon ng matanda habang hinahabol ang kanyang hininga. Hindi na rin nagpumilit pa si Berting. Hinayaan na lang nitong mamayapa ang matanda. At dahil wala namang kilalang kamag-anak ang matanda, ipinalibing ni Berting ang katawan nito. Nagsimulang mamuhay ng mag-isa. Itinago ng binata ang binigay nitong nilukot na tabako. Ngunit wala itong kamalay-malay kung para saan. Hanggang isang araw, natuklasan ni Berting ang bisa nito. Sinindihan ng binata ang tabako. Nang malanghap ang usok, kaagad nag-iba ang pakiramdam ng binata. Nakaramdam ng kakaibang lakas si Berting. Naging malakas din ang pandaman nito. Lalong-lalo na ang pang-amoy. Ito ang naging simula ng mga maling gawin ni Berting. Balik tayo sa kasalukuyan. Nag-aantay ng pagdaong ng barko si Berting at Lester. Nag-uusap ang mga ito tungkol sa ibabayad sa kanila. Medyo malaki yung makukuha nating pera, pare. Mga antigong gamit ang laman ng container na yun eh. Kailangan lang nating mag-ingat kasi baka masilisehan tayo. Wika ni Lester. Alam mo pare, medyo kinakabahan talaga ako sa gagawin natin eh. Parang may hindi magandang mangyayari. Wika ni Berting. Alam mo pare, mawawala yung kaba mo sa oras na maawakan mo yung pera. Halika na, andyan na yung barko. Muling wika ni Lester. Ilang sandali pa binabana ang kargomentong hinihintay ng dalawa. Pagbukas nito, laking gulat ng binata. Biglang dumating ang mga sasakyang pagkakargahan ng mga hahakutin nila. Oh, bakit bigla-bigla namang dumadating tong mga to? Tanong ni Berting. Huwag ka na masyadong magtanong.
Gawin mo na lang yung trabaho mo nang matapos na tayo dito. Tugon ni Lester. Habang naghahakot sila, dumating ang sasakyan ng mga pulis. Sinasabi ko na nga ba kalokohan na naman tong pinasok mo, Lester Wika ni Berting. Dali-dali itong tumalon mula sa kotse at tumakbo palayo. Kaagad siyang hinabol ng mga pulis, ngunit hindi na nila ito nagawang abutan. Samantalang si Lester at ang ilan pang kasamahan ay nahuli. Napag-alaman ni Berting na ang mga kagamitang hinakot nila iligal na pinapasok sa bansa. Natunugan ito ng mga otoridad. Dahil sa kaganapan, matagal na hindi nagpakita sa lansangan si Berting. Pinili nitong magpalamig. Makalipas ang ilang buwan ay muling nagpakita si Berting sa mga kaibigan. Sa pagkakataong iyon, lubusan niyang nagamit ang binigay ni Tandang Rigor. Ito ay nang minsang makipag-inuman ang binata sa mga kakilala. Habang nasa kasarapan ng pag-uusap, bigla na lang dumating ang mga kalalakihan mula sa kabilang barangay. Pinagpapalo ang mga kasama ni Berting ng tubo, hanggang sa bumulagta na lang ang mga ito sa lupa. Mabuti na lang, nagpaalam para magbanyo ang binata, kaya hindi ito nasama sa mga ginulpi. Ngunit nagawa nitong abutan ang mga taga-kabilang barangay. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang mga ito. Kaso nga lang nanggaganti na ang mga kalalakian. Biglang nabalot ng makapal na hamog ang paligid. Naglaho sa paningin ng mga kalaban si Berting. Pilit na hinahanap ng mga ito ang binata, ngunit hindi nila ito makita. Laking gulat ng mga ito nang magsimula silang magbagsakan hanggang sa iilan na lang ang natira. Nataranta ang mga ito habang pilit na hinahanap ang binata. Walang iya ka talaga. Totoo nga yung bansag nila sa'yo, Berting Capre! Wika ng isa sa mga lalaki. Alam niyo naman pala yung tungkol sa akin Bakit pa kayo sumugod sa teritoryo namin? Wika ni Berting. Hindi malaman na mga kalaban kung saan nanggagaling ang boses dahil sa kapal ng usok na bumabalot sa lugar. Hanggang sa tuluyan ng nilikop ng hamog ang paligid. Nang humupa ito, tumambad ang mga walang malay na kalalakian. Kaagad nang umalis sa lugar ang binata bago pa dumating ang mga kinauukulan. Nagmistulang kriminal si Berting dahil hindi niya pa lubusang nalalaman ang totoong gamit ng ibinigay sa kanyang bertud. Bagaman nagagawa niya itong pagganahin, tila wala namang direksyon ang buhay ng binata. Walang gumagabay sa tamang landas. At ang kaisa-isang nagbigay sa kanya ng bertud ay matagal nang patay. Napagtanto ito ni Berting. Pilit na tinanong ang sarili kung ano ang totoong silbi sa mundo. Kasalukuyan siyang nakaupo sa puntod ni Tandang Rigor habang kinakausap ito. Alam mo, Manong, hindi ko naman alam kung para saan tong bertud na binigay nyo paano ko naman gagamitin to na maayos? Nakakainis naman kayo Sana man lang, tinuro nyo sa akin yung mga dapat kong gawin Wika ni Berting habang umiinom ng alak. Nabalot ng matinding kilabot ang katawan ng binata. Isang malaking boses ang narinig niya mula sa likuran. Hindi mo na ba naaalala ang ginawa ni Rigor nung may sugat ka? Wika ng boses. Napatayo si Berting at tumindig ang mga balahibo. Marami itong naglakad patras habang pilit na hinahanap kung saan ang nagmamay-ari ng boses. Hoy, kung sino ka, magpakita ka! Wika ni Berting.
Ngunit tinawanan lang siya ng nilalang. Hindi ka pa handa para masilayan ako. Sisiguraduhin kong sa oras na makita mo ang aking muka, mamamatay ka sa sobrang takot. Muling wika ng boses. Bigla itong nakaamoy ng nasindiyang tabako. Napagtanto ni Berting kung anong uri ng nilalang ang kanyang karap. Kinuha ng binata ang bertud at sinindihan. Ngayon kung ayaw mong magpakita sa akin, ako ang gagawa ng paraan para lumabas ka, kapre. Wika ni Berting. Sabay buga ng usok sa paligid. Lumitaw sa harapan ng binata ang malaking nilalang. Nakaupo ito sa sanga ng puno habang may hawak na tabako. Mahusay. Ngayong nakikita mo na ako, hindi ka ba natatakot? Tanong ng kapre. Bakit naman ako matatakot? Saka kanino? Sa'yo? Pasensya ka na pero nagkakamali ka. Dahil alam kong hindi mo ako sasaktan. Kung talagang may intensyon kang manakit, dapat kanina mo pa ginawa yun. Wika ni Berting. Kung ganon, hayaan mo kong magpakilala. Ako ang gabay ng bertud na pagmamay-ari ni Tandang Rigor. Isa itong kaputol ng aking tabako. Nagtataglay ng aking kapangyarihan. Itinatanong mo kung ano ang maaari mong magawa sa bertud na yan. Pues, hayaan mo kong ipakita sa iyo ang taglay na kakayahan ng bertud. Wika ng kapre. Hinawakan nito ang kamay ni Berting habang humihigop ng usok mula sa kanyang tabako. Oh, para saan naman yung usok na to? Tanong ni Berting. Kailangan natin yan para wag tayong pasukin ng mga kalaban. Mahirap na. Maraming lagalag sa lugar. Magsisilbing balabal ang usok na yan para hindi tayo makita. Wika ng kapre. Hindi na malaya na Berting na unti-unting ipinapaliwanag sa kanya ng nilalang ang totoong gamit ng hawak na bertud. Ilang sandali pa ay dumampot ito ng kaperasong bato. Pinitik papunta sa noo ng binata. Anak nang, para saan naman yung ginawa mo? Tanong ni Berting. Nilapitan nito ng nilalang. Gamit ang kaperanggot na abo mula naman sa nasunog na tabako, pinagaling nito ang kanyang sugat. Napakalambot ng ulo mo. Ayan, magaling na. Wika ng kapre. Mukhang alam ko na ang ginagawa mo. Huwag kang mag-alala. Unti-unti ko nang mauunawaan ang lahat. Aminin ko sa'yo, napagtanto ko na mali pala ang pamamaraan ng paggamit ko ng bertud. Wika na Berting. Ngayong nauunawaan mo na ang ginawa ng matandang si Rigor. Sana gamitin mo sa mabuti ang bertud na hawak mo. Wag na wag mo itong sasayangin. Bihira ang taong nagkakamit ng ganitong uri ng mutya. Maswerte kang ikaw ang nagmana nito. Wika ng kapre. Siguro nga maswerte ako dahil napasakin ang mutya. Pero sa totoo lang, medyo natatakot ako sa responsibilidad na nakaakibat. Wika ni Berting. Wala kang dapat katakutan.
Dahil ito ang nakatadhana sa iyo. Hindi ibibigay ni Tandang Rigor ang bertud kung hindi kanya kinakikitaan ng kakaibang katangian. Muling wika ng kapre. Ano nga bang kakaiba sa akin? Sa totoo lang, normal na tao lang ako eh. Nangangarap na makaipon ng sapat na pera, makauwi sa probinsya. Hindi ko naman lubos ang akalaing magkakaganito yung buhay ko. Kaso nandito na to eh. Kailangan ko ng pangatawanan. Wika na Berting. Mabuti naman at nauunawaan mo ang lahat. Ngayon humayo ka. Simulang gampanan ang iyong tungkulin. Nga pala, kusang lalapit sa iyo ang mga taong nangangailangan ng tulong. At kapag nangyari yon, huwag mo silang tatanggihan. Muling wika ng kapre. Matapos ay kagad nang naglaho ang usok. Kasabay nito, nang inikot na Berting ang tingin sa paligid, maliwanag na. Hindi na malaya ng binata ang oras habang nakikipag-usap sa kapre. Nang mapagtanto na siya na lamang ang nasa lugar, umalis na ang binata, bumalik sa tahanan ni Mang Rigor. Laking gulat nito dahil napakaraming tao ang nag-aantay sa kanya. Sandali lang po ha, mawalang galang na po sa inyo. Ano pong maitutulong ko? Tanong ni Berting. Nagsalita ang isa sa mga panauhin. Sinabing magpapagamot. Ayon dito may nakapagturo sa kanila ng lugar kung saan naninirahan ang isang manggagamot. Sa isip ng binata, ito na marahil ang sinasabi ng kapre. Kagad nitong inasikaso ang mga tao. Kahit unang beses, kahit walang karanasan sa panggagamot ay tinuloy pa rin niya ang gagawin. Namangha ito dahil kusang dumarating sa isipan niya ang mga kaalaman na dapat gawin. Maging ang sasabihin sa pasyente, pumapasok sa kanyang isipan. Papalubog na ang araw nang matapos ang binata sa panggagamot. Nakaupo lang ito sa loob ng tahanan habang nag-aantay kung may papasok bang nais magpagamot. Ngunit walang dumating. Kaya nagpa siya itong lumabas ng tahanan upang makabili ng makakain. Pagdating nito sa atangan ng kubo, napansin ng binata ang isang balding punong-puno ng pera. Mga papel ito na pinaghalong 20, 50. Hindi ito inaasahan ng binata dahil hindi naman siya naniningil. Habang binibilang ang laman ng balde, muli nitong narinig ang tinig ng kapre. Hindi lang yan ang kabutihang may dudulot ng pagganap mo sa iyong tungkulin. Marami pang darating at sana huwag kang masanay sa mga ganyang bagay. Ugaliin ang pagiging mapagkumbaba. Tandaan mo ang adhikain ng isang manggagamot para makatulong at hindi para kumita. Wika ng kapre. Pambihira ka naman ho, alam ko naman yon, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako naniningil ni peso. At saka, hindi rin ako naniningil sa mga nagpapagamot eh. Wika ni Berting. Anong balak mong gawin sa pera na yan? Tanong ng kapre. Alam mo, maraming kagaya ko nagugutom eh. Sobra-sobra din para sa akin ang biyayang to kaya siguro bibili ako ng pagkain para sa kanila. Wika na Berting. Dali-dali itong tumayo at lumabas ng bahay. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalis, isang pamilyar na mukha ng lalaki ang sumalubong sa kanya.
Nandito ka pa rin pala. Alam mo, masyado na kayong nagiging pabigat sa akin eh. Hindi ka pa ba nadala? Pinatay ko na si Tandang Rigor. Eto ka na naman. Talagang pinalitan mo pa siya. Wika ng lalaki at napatras si Berting. Ito ang taong pumatay kay Tandang Rigor. Sandali lang, bakit mo ginagawa to? Tanong ni Berting. Hindi ba malinaw para sa'yo? Sagabal kayo sa mga bala ko. Kaya kung ayaw mong matulad sa matandang yun, itigil mo na ang panggagamot. Tugon ni Mario. Matapos itong pagbantaan ng binata, kagad na itong umalis. Sa kabila ng pagbabanta, hindi naman natinag si Berting. Sa isip nito, walang sino man ang makakapigil sa kanyang adhikaing makatulong. Kung ako sa'yo, makikinig na lang ako sa lalaking yon. Wika ng kapre. Sinusubukan ito kung karapat dapat si Berting samot siyang minana mula kay Rigor. Pasensya ka na, kapre ha. Pero hindi ako natatakot sa mga banta niya. Wika ni Berting. Magaling. Aasahan ko ang sinabi mo. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para umalalay. Muling wika ng kapre. Kagad na itong naglaho. Nagpatuloy sa pagbili ng pagkain ng binata para sa kagaya niyang lumaki sa lansangan. Lubos ang pasasalamat nito. Napagtanto ni Berting. Napakasarap sa pakiramdam ang tumulong sa iba. Lalo pat bukal ito sa iyong kalooban. Kinabukasan, ganon uli ang naging tagpo. Sa pagkakataong iyon maging ang mga taga-malayong bayan, dumadayo na din sa kanya para magpagamot. Punong-puno ng tao ang bakuran ni Mang Rigor, kaya kagad nang sinimulan ni Rodel ang proseso. Ng mga lahati na ito, biglang natigilan si Berting dahil nakita na naman ito ang lalaking pumatay sa kanyang maestro. Dito niya napag-alaman ang pangalan nito. Mario. Isa itong mahusay na manggagamot. Ngunit sa kasamaang palad ay nabulagan ito ng salapi. Hanggang sa tuluyan ng nahumaling sa kayamanan. Nararamdaman din ni Berting, hindi lang normal na tao si Mario. Sinabi din ng nakausap ni Berting na si Mario mismo ang nagbigay ng sakit sa mga pasyente na nagpupunta sa kanyang tahanan. Napagtanto ng binata, ito ang dahilan kung bakit nanggagalaiti sa kanila itong si Mario. Matapos ang gamutan, muling sumilip si Berting sa labas. Nakita nitong hindi pa rin umaalis si Mario. Aba, talagang matigas ang ulo nito ah. Wika ng binata. Saktong tapos na ang lahat ng nagpapagamot. Dali-dali itong lumabas ng bahay. Ngunit dahil sa dami ng taong sumasalubong at nagpapasalamat sa kanya, hindi nito nagawang abutan si Mario. Nagpa siya ang binatang hayaan na lang muna ito. Kinausap ang kanyang mga pasyente. Nang mag-alisa na ang mga ito, saka naman nagpakita ang gabay na kapre ng kanyang mutya. Mukhang malakas ang nilalang na makakalaban mo. Handa ka na ba? Tanong ng kapre. Siya ang pumatay sa taong tumulong sa akin. Kahit wala akong karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang, minsan din akong naging basagulero. Tugon ni Berting. Kung sabagay, kagaya nga ng sinabi ko sa'yo,
Hindi kita tatalikuran. Muling wika ng kapre bago ito tuluyang umalis. Kinabukasan, maagang tumanggap ng pasyente si Berting. Mabuti na lang at wala gaanong tao, kaya tanghali pa lang ay nakaalis na ito ng bahay. Habang nasa kalye, nakasalubong nito ang kaibigang si Lester. Kagad niya itong nilapitan upang kausapin. Lester, mabuti naman nakalaya ka na. Ano, kumusta? Tanong nito. Akmang tatakbo sana si Lester. Ngunit hinawakan nito na Berting sa braso. Kung ano man yung atraso ko sa'yo pare, patawarin mo na ako. Hindi ko naman nakakalain na nakatimbre pala yung gagawin natin eh. Wika na Lester habang nagmamakaawa sa kaibigan. Tumayo ka nga dyan, parang hindi ka lalaki. Huwag kang mag-alala. Wala namang nangyari sa akin eh. Mabuti nga nagkita tayo dito. Halika, sumama ka sa akin. Ako naman ang maipapagawa sa'yo. Wika ni Berting. Sumunod naman si Lester. Nang makarating sila sa isang eskinita, dito na sinabi ng binata ang plano. Nababaliw ka na ba? Anong aswang sinasabi mo? Wika ni Lester. Hindi ako nagbibiro. Kilala mo ba si Mario? Yung manggagamot sa likod ng simbahan. Wika ni Berting. Napahinto sa pagtawa si Lester dahil kilala nito ang manggagamot. Oo, kilala ko siya. Pero paano mo nasabing aswang ang taong yun? Tanong ni Lester. Magtiwala ka sa akin. Alam ko ang sinasabi ko. Kailangan ko ang tulong mo dito para may pagiganti ang taong kumukup sa akin. Tugon ni Berting. Teka, anong mapagiganti? Bakit, sino bang namatay? Si Tandang Rigor. Siya ang kumukup sa akin nung pag-alagala pa ako sa kalye. Wika ni Berting. Kaya pala hindi ko na nakikita yung matandang yun ha. Tama ka. Mabait nga si Mang Rigor. Sige, tutulungan kita pero sandali lang ha. Aswang ba talaga yung kakalabanin natin? Oo nga, sabing aswang ayaw pang maniwala. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, kagad na silang tumuloy sa tahanan ni Tandang Rigor. Naghanda ang mga ito ng mga gagamitin. Oh, anong gagawin mo dyan sa bawang? Tanong ni Berting. Hindi ba aswang yung makakalaban natin? Di, gagamitin ko yung bawang. Oo nga, pero hindi uubra sa kanila ang bawang. Halika dito, ito ang gamitin mo. Wag na wag mong ihiwalay ang pangil ng baboy ramo sa katawan mo at itong habak de bala. Dali mo din ang langis na yan para malaman mo kung paparating ang kalaban, kukulo yan. Wika ni Berting. Ano? Langis? Paano ko malalaman pagdadating? Di ka ba nakikinig? Kakasabi ko lang kukulo yung lana. Paniguradong mag-iinit ang pangil ang baboy ramo, lalong-lalo na pag may aswang sa paligid. Pag-uusap ng magkaibigan. Kinagabihan nagpunta ang mga ito sa tahanan ni Mario. Sa kasamaang palad wala ito sa lugar. Mukhang wala naman dito yung hinahanap natin eh. Uwi na lang tayo. Wika ni Lester. Naduduwag ka na naman eh. Sandali lang, mag-ikot muna tayo sa paligid, baka nandito lang yan nagmamasid. Tugon ni Berting. Nag-ikot ang mga ito. Ngunit nabigo sila sa paghahanap kay Mario. Sa hinala ng binata, nakatunog na itong tutugisin siya ng magkaibigan. Kinabukasan, tinuloy ng binata ang panggagamot. Sa pagkakataong iyon kasama niya si Lester, na noon ay hindi makapaniwala sa naging kinalabasan ng buhay ng kaibigan.
Pinagmamasdan niya ito habang nanggagamot. May nakataling panyo sa noo ng binata habang may kagat-kagat itong tabakong sinindihan. Natatawa si Lester sa mga ginagawa ng kaibigan. Ngunit namamangha ito dahil nagagawang pagalingin ng binata ang mga sakit ng pasyente sa pamamagitan ng pag-ihip ng usok mula sa tabako. Ano bang meron dyan sa tabako na yan? Bakit yan yung ginagamit mo sa panggagamot? Tanong ni Lester. Yung tabako na to, ito yung pinagkukunan ko ng kakayahan para makapanggamot. Yung bawat paghitit, yung bawat pagbuga ng usok, kagalingan para sa mga pasyente ko. Pero syempre, kailangan sabayan ng pananalig para mapagaling sila. Pagpapaliwanag ni Berting. Kung ganun, mutya pala yung tabako na yan. Tanong ni Lester. Pwede nating sabihin na parang ganun na nga. Galing to sa kaibigan kong kapre. Wika ni Berting. Buong araw silang nanggamot. Ngunit walang nagparamdam kay Mario. Pagsapit ng dilim habang naghahapunan, may kumatok sa kanilang pintuan at balisang humihingi ng tulong. Binuksan ito ni Lester. Tumambad sa kanya ang dalawang kataong punong-puno ng kalmot sa muka. Oh, ano nangyari sa inyo? Para kayong pinagpiestahan ng mga pusa Tanong ni Lester. Yung kapatid kasi namin nagwawala na naman eh. Ilang araw na siyang ganun. Pwede ba naming makausap si Kaberting? Tanong ng lalaki. Kaberting? Ay, sandali. Oy, Berting. Narinig mo ba yung tawag sa'yo ng taong to? Wika ni Lester. Huwag kang ang puro kalokohan dyan. Kayong dalawa, tumuloy kayo. Sabihin niyo sa akin kung ano nangyari. Tanong ni Berting. Yung kapatid po kasi naming babae nagwawala na naman po, Kaberting. Hindi siya kinaya ng unang albularyong pinuntahan namin. Kaya sa inyo na kami lumapit. Ang sabi niya, masyado na daw malalim yung sumpa eh. Wika ng lalaki. Sumpa. Anong ibig sabihin ng manggagamot na yun? Tanong na Berting. Dahil bago lamang ito para sa kanya. Ang sabi din ng albularyo, maaaring tumuloy ang pagiging aswang ng kapatid namin kapag hindi naagapan. Dito na napagtanto ng binatang nayanggawang pasyente. Sa pagkakataong iyon, malakas ang kutob ni Berting na si Mario ang may pakana ng lahat ng ito. O sige, pupuntahan natin ang kapatid niyo. Lester, gusto mo bang sumama o magpapaiwan ka dito? Tanong ni Berting. Naku, ayoko magpaiwan dito, mamaya dumating pa yung aswang na pumatay sa... Hindi na naituloy ni Lester ang sasabihin dahil tinakpan ni Berting ang bibig nito. Kahit kailan talaga, yung bunganga mo napakatabil. Wika ni Berting at kagad nang lumakad ang mga ito. Pagdating sa tahanan ng pasyente, sa labas pa lang ay dinig na ni Berting ang sigaw ng isang nilalang na tila ba kinakatay na baboy. Naunang pumasok si Lester. Bago pa man tumuloy si Berting, narinig nitong magsalita ang kapreng gabay. Tama ang sinabi ng unang manggagamot na tumingin sa kanya. Malalim na nga ang sumpa sa kanyang pagkatao. Mahihirapan ka ng husto, Berting. Handa kong tumulong. Magsabi ka lang. Wika ng kapre. Maraming salamat, kaibigan. Mukhang kakailanganin ko nga ng tulong mo. Tugon ni Berting. Habang pinagmamasdan si Lester na lumabas sa bahay ng pasyente. Matapos kagad nang pumasok si Berting, nakita nito ang kalagayan ng dalaga
Halos hindi na ito makilala. Nakatayo na ang buhok. Nanlilisik ang mga mata. Nagtatalasan din ang mga kuko na tila naghahanda na sa paglipad. Buo na ang halimaw sa katawan ng dalagang yan. Wala ka nang magagawa pa kung hindi patayin siya. Wika ng kapre. Wala na bang ibang paraan para matulungan yung dalaga? Tanong ni Berting. Ikinalulungkot ko, Berting. Ngunit kamatayan na lang ang tanging paraan para wakasan ang kanyang paghihirap. Imposible nang tanggalin ang sumpa, lalo pat ganap na itong sinakop ang pagkatao ng biktima. Wika ng kapre. Sandali lang, gusto ko munang subukan. Kahit papano, may nakikita pa akong bahid ng pagiging tao sa kanya. Wika ni Berting. Sabay sende ng tabako. Nag-ihip ito ng makapal na usok sa paligid na nagsisilbing pananggalang. Pinasigunda naman ito ng kapre na lalo namang nagpataas ng depensa sa paligid. Naglakad ito papunta sa kinaroroonan ng pasyente na noon ay patuloy lang na umaangil. Nagpalinga-linga ito na tila ba may kung anong hinahanap. Hindi mo ko makikita, halimaw. Pero ikaw, kayang-kaya kitang saktan. Hanggat may panahon ka pa, lisanin mo ang katawan ng babaeng to. Wika ni Berting. Anong sinasabi mo? Paano ko aalis sa sarili kong katawan? Sabihin mo nga sa akin, manggagamot. Tugon ng yanggaw. Aba, malay ko sa'yo. Ikaw yung pumasok dyan, kaya ikaw din yung alam ng daan palabas. Tugon ni Berting habang nakaupo sa bangko. Huwag mo kong ginagawang mangmang. Akin ang katawang ito. Ginusto ng babae na papasukin ako. Wika ng yanggaw. Ganun ba? Ganito na lang papipiliin kita. Kamatayan sa latigo o kamatayan sa tigalpo? Tanong ni Berting. Anong ibig mong sabihin? Papatayin mo na ako kagad. Hindi ka muna magmakaawa o makipag-usap ng maayos. Tanong ng aswang. Wala nang silbi ang pakikipag-usap sa'yo. Kaya dalawang klase ng kamatayan lang ang ibibigay ko. Wika ni Berting habang bumibuelo ng pagsugod. Teka, sandali lang. Parang awa mo na. Huwag mo kong papatayin. Ang totoo, hindi ako aswang, isa akong engkanto. Napag-utusan lang ako ng isang manggagamot. Pagmamakaawa ng yanggaw. Sabi na nga ba eh. Alam ko yung pangalan, Mario, di ba? Tanong ni Berting. Tama ka. Pero paano mong nakilala si Mario? Laganap na sa buong kamay nila ang pangalan ng taong yan. Siyang pumatay sa aking maestro rigor, kaya kailangan ko siyang matagpuan upang parusahan. Teka, hindi ka kamo aswang. Ano ko nga uli? Tanong ni Berting. Isa kong lamang lupa na may kakayahang manggaya ng katangian at itsura ng isang totoong yanggaw. Kagaya ng sinabi ko na pag-utusan lang ako, may maganda akong alok sa'yo. Wika ng yanggaw. Kasunduan? Mukhang maganda yan ah. Siguraduhin mo lang na tama ang ibibigay mong impormasyon. Dahil kung hindi, ikukulong kita sa garapon na punong-puno ng usok. Wika ni Berting. Huwag kang mag-alala, manggagamot. Katotohanan lamang ang sasabihin ko sa'yo.
O sige, magsalita ka na. Sabihin mo sa akin ang nalalaman mo. Pakawalan mo muna ako. Aba, mautak ka ha? O sige, ayan na. Malaya ka na. Magsalita ka. Hindi nyo na kailangang lumayo pa. Malapit lang ang taong hinahanap nyo. Matapos magsalita ng Yanggaw, biglang yumanig ang bahay. Bumulusok mula sa bubong ang isang nilalang. Kulay itim ang balat nito. Namumula ang mga mata. Punong-puno ng makakapal na buhok ang katawan. Sinong mag-aakala na dito pa tayo magtatagpo? Berting, ang mag-aaral. Teka, mali. Ang tagapagmana ni Mang Rigor. Mabuti naman nagpakita ka na. Alam mo, pudpud na ang talampakan ko sa kakahanap sa'yo. Bakit? Sa palagay mo may magagawa ka. Yan ang hirap sa inyong mga baguhan. Nakatikim lang ng kaunting kapangyarihan. Akala mo kung sino nang mahusay. Tignan mo ang sarili mo. Wala ka nga sa kalingkingan. Hindi na naituloy ni Mario ang sasabihin dahil bigla itong nanigas. Nang tignan nito ang katawan, nababalot siya ng puting usok mula sa hawak na tabako ni Berting. Yun din ang natutunan ko, Mario. Kaya hindi mo na ako kailangang pangaralan tungkol dyan. Teka, Bertud, sa taba o ng kapre, paano mong napagana ang kapangyarihan ng mutyang yan? Hindi ko din alam, Mario eh. Pero hindi na ako mag-aaksaya pa ng panahon na ipaliwanag sa iyo ang lahat. Napakayabang mo. Tignan natin kung anong magagawa mo sa oras na makawala ako dito. Yan ay kung makakatakas ka pa. Kung hindi mo napapansin, hindi ako nag-iisa sa lugar na ito. Maliban sa kaibigan kong nasa labas ng bahay, kasama din natin sa silid na ito ang kaibigang kapre ni Tandang Rigor. Tama na ang tinuran, binata. Matagal na kitang hinahanap, Mario. Malaki ang kasalanan mo sa akin. Kung sakaling walang napasahan ng mutya si Tandang Rigor, tuluyan itong mauupos at maglalaho sa mundo. Maswerte ka. Nakalusot ka sa akin. Pero ngayon, pagbabayaran mo ang ginawa mong pagpatay sa matanda. O paano ba yan, Mario? Mukhang hindi lang ako naghahangad ng kamatayan mo. Pasensya na lang tayo ha. Dahil hindi ako yung tipo ng taong tutunganga sa isang tabi at papalampasin ang mga ginawa mo. Kinuyom ng binata ang kamao. Unti-unting humigpit ang usok na nakagapos sa katawan ni Mario. Hinawakan naman ng kapre sa ulo ang kalaban at paulit-ulit na hinampas sa sahig. Nang bitawan nito ng nilalang, halos hindi na makilala, nagkandabungi na ang ngipin. Muling nag-ihip ng usok si Berting, na tuluyan namang lumikop sa buo nitong katawan, mula ulo hanggang paa. Unti-unti kang mamamatay. Kukunin ng usok na yan ang hangin sa baga mo hanggang sa tuluyan na itong maubos. Ito ang kabayaran sa lahat ng buhay na inutang mo. Wika ni Berting. Nagtagal ng halos ilang minuto ang pagbalot ng usok sa katawan ni Mario. At nang tuluyan itong humupa, tumambad sa kanila ang napakaputlang si Mario. Nagkukumahog namang pumasok sa silid si Lester. Oh, nasa na yung aswang? Asa na? Kumalma ka, Lester. Tapos na ang laban.
Itinuloy ni Berting ang panggagamot sa dalagang sinaniba ng engkanto. Ang buong akala ng lahat ay nayanggaw ito. Ngunit sa huli, natuklasan din nila ang katotohanan. Taus-puso namang nagpasalamat ang pamilya. Matapos ang kaganapan, nagpa siyang umuwi ang dalawa. Pagdating sa tahanan, napakaraming taong nag-aantay sa kanila. Pasikat na ang araw ng mga sandaling iyon, kaya sinimulan na ni Berting ang panggagamot. Sa pagtagal, lalong nakilala ang binata hindi lang sa Kamaynilaan, maging sa mga karatig probinsya sa bahaging Luzon. Kalaunan, nagpa siya ang binatang bumalik sa kanyang probinsya at doon itinuloy ang panggagamot. Nagulat ang mga kaanak nito nang muling makita si Berting sa loob ng mahigit 10 taon. At ang mas nakakapagpagulantang, nang malaman nila na kilalang albularyo sa Kamaynilaan ang kanilang kaanak. Hindi inaasahan ni Berting na mararanasan ang ganitong buhay, na siyang tuluyang nakapagpabago sa kanyang pagkatao. Dumaan man sa buhay nito ang panahon na inakala niyang walang pag-asa. Kagad naman itong napawi dahil sa paggabay ng isang estrangherong matanda. Paminsan ay lumuluwas pa din ng Maynila si Berting. Pumupunta pa ito sa Quiapo, kung saan siya namulat. Naging matatag sa pang-araw-araw na buhay. Isinasagawa pa din ito ang pagpapakain sa mga batang kalye. Ang ilan sa kanila ay kinukupkup ni Lester. Ito ang naging adhikain ni Berting bilang gante sa ginawang kabutihan ni Tandang Rigor. Taon-taon din siyang pumupunta sa sementeryo para dalawin ang puntod ng matandang minsan niyang pinagkautangan ng buhay. Bagaman malayo na sa lugar kung saan siya nakilala, dinadayo pa din ito ng mga taong nakakaalam ng kahusayan ni Berting na isang manggagamot. Lahat ng ito ay nagawa niya dahil sa tulong ng mutya, kasama ng kanyang gabay na kapre.